kasingita na oh. Lo, big bike. Ginabi. Ang oras na. 5:31. Yun. Ride safe. Dito tayo sa ano, baka maya. Yan, kabakbaka no. Lamig na. Devil's Corner. Nakakahilo. Hindi na talaga ako sanay ano, parang nahihilo ako. Yan. Thanks God talaga. Kaya pala ano doon. Walang ulan ngayong araw na to. O kaninang ano lang daw. Umaga. Kalahati na lang yung gas ko. Kubo.
Muhupit ko sa rambutan. Muhupit ko. Yan, ginabi na tayo kasi ilaw. Pinailaw ko na lang yung LED ko, pero bulag na to eh. Nag-iisa na lang yan. Kailangan ko pang palitan yan bago umuwi ng probinsya. Kasi dilim, mahina na lang ang paningin ko. Ito, kahit pa paano dito may ano na, may ilaw na. Yan. Kailangan ko ng, sa bagay, pwede pa naman akong gumamit ito. Nakayoko naman to, tapos wala. Ito, may isang street light. Bulag na kasi to. Tapos yung high nito, biglang nawala eh. Kaya kailangan ko nang bumili ng LED light talaga ng bago. Kasi nga, pag wala kang ganito, pag umuwi ka, naku po, bubulaga ka talaga. Malubak ka, Bicol, or sa Samar kagabihin. Kaya kailangan, lalo na, bala kong bakasyon ngayong December 20, bali 19 ng gabi alis ako, yan ang plano ko. Gabi ako bibiyahe. Mga alas 7 ng gabi. Kaya kailangan ko ng malakas na ilaw. Kaya siyempre sigurado ako aabutan ko yung bundok na walang may street light. Tapos may mga ilaw din ako sa ilalim, red, saka tawag nito, dilaw. Kasi nga sa experience ko bilang isang driver, minsan nabubulaga ako sa motor, lalo na kung tag-ulan. Kasi yung brake light na yan, hindi ubra yan. Kaya siyempre inisip ko yung kalagayan ko sa sa ganong sitwasyon. Pag ako nagmotor, dapat mas marami akong ilaw. Siguro bawal siguro tong pero red naman eh, tsaka dilaw sa ilalim, para malayo pa lang kita na ako sa mga truck, lalo na bandang Bicol o kahit saan man, lalo na tag-ulan yan, December. Kailangan ko talaga yun, kailangan ko na patayin na to. Yan, tsaka saan ba to? Yun kasi dito na tayo, hindi na bundok eh. Traffic pre, kailangan lang talagang ginabi na. Sa rambutan naman, may natira doon, tag-50 daw, 1 kilo. Sabi ko, inong nakaraan, tatlo 100. Sabi ko, nakabili na ako sa inyo. Wala nang ganun, sir. Ko sige na, para naman kayong ngayon lang ako nakabili. Ayun, binigay. Tapos nang pagtimbang na 4 kilo mahigit. Gusto pa bayaran ng 140, sabi ko, para naman hindi tayo para hindi nyo naman ako suki niyan. Hanggang 100 na lang yan. Total, gabi na eh. Sige na nga sir. Siyempre, alam naman natin, hindi sila logi. Sa ibang tao naman, sa may kaya,
Yun, nakabinta naman sila ng 60 isang kilo ata. Pag ano, kaya sinasadya ko talagang ano, bibili ako ng pauwi na kasi alam ko mura lang. 300. Ito na kanina, may higit 4 kilo pa. Binigay na lang din 100. Siyempre, buti kung papira tayo. Tama-tama lang din. Kasi pa, hindi lang din naman ako kakain. Pamigay din natin, pamigay. Mga kasama. Whoop! Dumikit sila. Siyempre, kahit silang dumikit, kailangan nating ano, makikisama sa daan. O tayo pa yung humingi ng pasensya ako diba? Ganun lang yun. Pero minsan hindi may iwasan talaga yung mga pag naano ka, talagang iinit din sa ulo. Talagang normal yun bilang isang tao. Yan, sa traffic. Hintayin na lang natin malubat yung ano na to. Yung itong ano natin gamit na akaso. Kwentuhan lang muna tayo saglit habang ano hindi pa lubat to. Maraming tiyanggi dito. Ito ang pinaka ano mga kasilaw, ito ang pinaka late ko talagang uwi kasi nung nakaraang linggo pa yun, umuwi ako mga 5 ano lang yan 5, parang alas 5 pasado. Ngayon umalis kami ni Boss Pai doon sa ano, sa Manukan 5:33. Tapos sabi ko Boss Pai, una ka na lang, daan mo na ako ng ano. Dito mo, bili mo na ako ng rambutan kasi gusto ko rin mag ano, patubo ng ano, sa rambutan. Daling sa probinsya. Meron namang nabibili pero siyempre mas gusto ko pa rin ano. Bibili din naman ako na yung nakamarkot na bataw. Mas mabilis munga. Pero magtanim din ako na ano, galing talaga sa buto. Yan. Ito, maganda rin naman pag ano, pag rides sa gabi. Pero wala tayong mga kasabay sa tropa, solo na lang tayo. Pero at least may pasalubong ako sa bahay, mga kasamahan doon. Wala na daw yung ano, baka next week, baka siguro baka may mahanap pa daw na rambutan kasi nga hindi na daw season niya. Siyempre, kahit pa paano, no? Tigil din tayo ng rambutan. Kaya gusto ko talaga magtanim nito kahit sa buto lang pinutubo, kahit matagal okay lang yan kasi habang dito sa Maynila, di ba? Pag sa probinsya, hayaan lang yan. Pero siyempre bago yun ano, lagay sa lupa, dapat yung siguradong buhay na talaga siya, malaki na. Malapit na tayo sa puso-puso. Siguro ano, yung iba naman, nagpuputrip paggabi daw sa ano, Marilaki. Ganda daw doon. Hindi ko pa na-experience yan Siguro balang araw, baka subo o maano na yan, maranasan ko rin yan. Na-experience ko rin yung ano na yan, yung mga ganon. Kaya, enjoy lang. Ang tanggal stress. Nandiyan yung ano, lagi sinasabi na nandiyan yung pagod minsan, pagod. Pero siyempre mas lamang yung na-enjoy yung rides mo. Tulad nito. Saka isa pa, kailangan ko rin talagang yung sanayin yung sarili ko na magra-rides ng ganito. Kasi nga, pag umuwi ng probinsya, meron
Pero sa awa ng Diyos, nakatatlong balik na ata ako. Probinsya, okay naman siya. Nagagawa ng biyahe. Yung pagod, andun talaga yon. Talagang sabi kong nakakapagod. Kasi nga, may time na kaalis mo lang, 5 minutes, pinakamatagal, inaantok na naman ako. Eh, hinto ako 10 to 15 seconds. Makapikit na ako. Abante na ako. Okay naman yung daanan, diretso naman siya. Kahit mong patakbo man lang ng kahit 80. Yun, pinakaano na yun. Hanggat maaari nga kung diretsuhan lang, no? Kung maaari. Kung kaya isang daan, pero nung motor ko hindi kaya, lalo na marami akong karga. Hanggang 90. Pero okay na yon. Kasi nung nakaraan, grabe. 17 hours biyahe ko. Kasi nga, nung umulan, hinto kami. Kasi nga, wala silang wala silang raincoat. Pero siyempre, shoutout pa rin ako sa kanila, no? At saka, believe din ako nung ano na yon, riders na yon. Kasi, ano siya, kasama niya kasi tatay niya. Talagang may riders club din ata siya. Kaya, siya, hindi siya bakbakero talaga. Kasi nga, siya hanggang Bicol lang naman sila. Kaya kung hanggang Leyte. Pareho kami, nagtagpo kami sa noon, sa bundok lang. Kasi doon din daw sila tinuro ng Google Map. Ako, doon din sabi ko, wala akong kasabay. Ano na yung dinadaan ako? Sabi ko, ano ba yung Google Map? Kung saan mo ako dinadala. Kaya mula noon, nag-usap kami. Ayan Ang inaano lang noon, kaya natagal lang kami, yung pag umuulan, wala kasi silang raincoat na dala. Ako, kumpleto ako kasi siyempre, alam ko yung December. Pero siyempre, sa pakisama, sabayan mo na. Kaya, gano'n ang nangyari. Minsan, isang oras kami mahigit doon kasi malakas yung ulan. Sa bagay, okay na lang din yun kasi nakapahinga din ako Pero nung sumunod noon, hindi na. Kasi nga, sabi ko, baka maya matulad dati na okay lang kung hanggang Leyte din sila. Kung hanggang Bicol lang, sabi ko, usap lang saglit. Hindi na yung maano pa na mag-convoy na. Sabi ko, mauna na kayo or ako mauna. Yung gano'n na lang inaano ko. Kasi nga, malayo ang Leyte. Talagang masabi kong nakakapagod. Oo, totoo yun. Pero, yung saya naman, tsaka talagang andun Kung may makita ka na arko na magpa-picture ka, kumbaga, ka na lang, tawag nito, masaya ka na narating mo, nakaya mo na yung biyahe na ganun kalayo. Kumbaga, ka lang din, proud ka na lang sa sarili mo, parang ganun. Basta ito lang yung ko talaga, payo. Pag inaantok, tumigil, pipikit. Kasi ako, experience ko talaga yan. Hindi lang 5 bisis ako naka-idlip. Na pagising ko, dyan ako sa pinakatabi, doon ako sa damuhan. Paano na lang kung kanal yun? Wala, talagang sira yung motor. Okay lang sana kung motor lang. Pero mabagal ang takbo nun. Kaso lang, ang pinakamasaklap dyan, kung may kasalubong contract. Dali ka na, kadamay ka pa. Yun. Kaya yun yung experience ko talaga na ayaw ko nang ulitin yun na na gano'n na walang tulog. Kaya mahirap talaga. Yun, anong oras na ba? Alas 4. Siguro, siguro alas 7 bago mag 7. Doon na sa bahay. Magpagas pa pala ako. Magmahala na naman yung mga gasolina. Ang bagay, nag-rollback nung sentimo ata. Paggas tayo ng 300.
Alam ko kung ano eh. Tapos ba yung 300? 400 ang pinakasagad nito full tank. Pero okay na yan. Kasi yung bumiyahe kasi ko ng Cavite nung nakaraan eh. Sabado ng gabi.